this Sunday is a Sunday which we remember and acknowledge, appreciate yung atin pong mga deacons. We call it Deacon Sunday. Um, nakailang na rin po tayo. Every year naman po nagdi-Deacon Sunday po tayo, no. Um, yung mga videos kanina, naalala ko po yun eh. I mean, yung video kanina, yung mga pictures kanina. Those are, some of those pictures are, kinuha last year and last year, Deacon Sunday din po. Nananalangin po talaga ako sa Panginoon kung ano ang nais ng Panginoon ngayon. Of course po, alam ko naman na hindi lang deacons ang kausap ko ngayong umaga. So hindi naman po pwede ng mensahe po ay para sa deacons lamang. Anyways, anytime naman po pwede ko kayong ipatawag at pag-usapan natin ang mga dapat natin pag-usapan base po doon sa inyo pong pagiging deacons. Pero I have really prayed for a message na hindi lang para sa deacon, kundi para sa lahat ng naririto. Whether you have a title na deacons o wala. Pero in reality po kasi, mga kapatid, pakinggan po ninyong mabuti ha. Ang deacons po kasi ay galing sa Greek word na diakonos. Ang ibig sabihin ng diakonos ay lingkod o tagapaglingkod. Sa English po, ang kahulugan nun ay servant. Kaya po, ngayon po kasi sa panahon natin, pag sinabing deacons, parang leaders sila ng church or elders sila ng church. Pero noon, malinaw sa mga mananampalataya noon, na kapag ikaw ay naging diakono or deacons, hindi po leadership position or title yung tawag na yon. Ito po ay tumutukoy doon sa paglilingkod na ginagawa. Lahat po nag-a-apply at kapag nag-apply ka ng trabaho, di ba, kung po pwede lang, gugustuhin mo yung pinakamataas na ranggo na karapat-dapat sa kung sino ka. Yun ang naman talagang ina-applyan natin. Pero kapag diakono or deacons, eto po yung lingkod. Hindi talaga siya, it's not, we will not talk about leadership here. We will be talking about servanthood. At yan po ang hindi alam ng marami. Nasisilaw lang kasi yung iba at ang nakikita ay yung posisyon o titulo, pero yung talagang kahulugan nito at trabaho at responsibilities of a deacon ay hindi malinaw sa marami. Kaya po mapapansin ninyo, ang mga deacons po natin, they are the one who serve us, especially po during communion, di po ba? Sila po ang naghahatid sa inyo. Usually po, mapapansin ninyo, sila po yung mga kasama po namin sa mga visitation. They are praying for us and all of those things. Marami pa po silang ginagawa na hindi natin nakikita kasi po yun naman talaga ang trabaho ng isang deacons, ang maglingkod. Whether nasa harap man ng pulpito o wala, may matamang nakakakita o wala, lingkod ang ibig sabihin ng isang deacons. And talking about this, because this is a Deacon Sunday, maybe po wala tayong titulo as deacons. Pero hindi po baga lahat naman tayo ay lingkod ng Panginoon at dapat maglingkod sa Diyos. Amen po ba yun? Opo, tayo po niligtas. We are saved to serve. Number one, to serve God. Yun ang ating pangunahing panawagan. Tayo buhay para maglingkod sa Diyos na nagbigay ng ating buhay. At pangalawa, tayo po ay tinawag din na maglingkod sa ating kapwa. Parang ano po yun, serving po kasi is one way na pagpapakita ng atin pong pag-ibig. Kasi po ang utos ng Biblia sa atin, ng utos ng Diyos ay ibigin natin ang Diyos ng buong puso at ibigin din natin ang ating kapwa. So kung ang pag-serve o paglilingkod ay isang kapahayagan ng pag-ibig, so pwede nating sabihin tinawag tayo para paglingkuran ng Diyos bilang kapahayagan ng ating pag-ibig sa Kanya at paglingkuran din ng kapwa natin bilang kapahayagan din ng pag-ibig natin sa kapwa natin. Tinawag tayo para mag-ibigan. No po, yun po ay malinaw sa Biblia. Paulit-ulit na sinasabi yan. Yan ang panawagan natin maglingkod sa ating kapwa. Sabi nga ng Biblia,
ariin daw nating mas mahalagang iba kaysa sa ating mga sarili. So, alam po ninyo na it is a challenge for all of us. Pero hopefully po, I pray na mangusap ang Panginoon sa atin po ngayon. Ano po? Nais ko pong umpisahan, ito pong pag-uusap natin about a fact na naisip ko lang. Next slide. Can we proceed to next slide? And as an introduction lang. Ayaw? Okay. Hintayin lang po natin kasi may mga pictures po akong ginawa dyan. Okay. So, ito po yung mga ilang examples lamang. 4 kasi yan lang po ang kasya dyan sa slide. Pero kung nagbabasa po tayo ng Biblia, there are many, many more small things. Maliit na bagay lang sa tingin ng marami. Kung titignan, mga maliliit na bagay, pero ginamit ng Panginoon sa isang dakilang purpose o dakilang layunin. Naalala ko po, here are some few small things that God has used for great purpose or greater purpose. Yan, naalala po ninyo yung slingshot ni David. Hindi ko po alam kung anong itsura nun eh. Pero sigurado po ako hindi siya katulad ng tirador natin ngayon eh. It's a slingshot, yung iniikot siguro. And I have researched a picture about yung mga ancient slingshots na usually ginagamit nila. So, that's a very simple thing. Pero nang ginamit po ng Panginoon yan, nakapagpatumbayan ng higante. Of course po, not because of David, but because of God. Kaya kailangan po malinaw sa atin yan. Nalala ko po yung staff ni Moses, and actually also the staff of Aaron, which is the budded rod. No? Sometimes they call it rod, sometimes they call it staff. Kasi po noon, ang rod at staff, isang kahoy lang yon. Pag rod po kasi, more of sa pamalo yun eh. Pag staff po, more of sa guidance sa mga tupa. Kaya nga kapag dati kapag may mga drawing ng mga tungkod ng pastol, kung mapapansin po ninyo, parang may payong sa dulo. Kasi staff ang tawag doon. Pero kapag binaligtad yan, parang pamalo yun, rod ang tawag doon. Pag may matigas ang ulong tupa, talaga pong palwande. Na po. But I remember that, the staff of Moses, napakasimpleng ano lang po yun eh. Simpleng kahoy lang, pero sa kamay ng Panginoon. Talaga pong nakagawa yun ng iba't ibang mga miracles. Na po. I also remember yung coins of a widow. Actually po, mapapansin ninyo, if you are reading your New Testament, ito po ay tumutukoy. By the way, if I'm not mistaken, ang sanabit, 2 copper coins lang yun eh. They are not even silver coins or gold coins. So, ibig sabihin, napakababa ng halaga nun. At ang bilang lang, 2. Pero ang sabi ng Biblia, nang ito daw po ay inoffer ng widow sa panahon ni Jesus, ikinomend siya ng Panginoon. At talaga pong natuwa ang langit doon sa offering na yon. Just simple things. And then po, remember yung loaves of bread at saka yung 2 isda na ginamit ng Panginoon para mapakain ng 5,000. If you remember that, small things. Pero gumagamit po talaga ng maliit na bagay ang Panginoon to fulfill great purpose. Mga dakilang layunin. No po. Bukod po dyan, napakarami pang bagay. Yan lang po yung mga naalala ko at pwedeng kumasya dyan sa picture natin. Pero pwede tayong mag-uusap ng buong araw, just talking about small things and little things, pero God used them para po sa isang napakadakilang layunin. Kapag nakikita ko po yung sarili ko at kayo, naalala ko na gumamit ang Panginoon ng alabok para lang sa gawin tayo, small things, pero great purpose. At marami pa pong iba. Pero ngayon po, pag-usapan natin mga kapatid, ngayong umaga, we will talk about John 13, John chapter 13. Pag binuksan po na yung John chapter 13 from verse 1 up to verse 17 nata, if I'm not mistaken, that's the story about Jesus washing the feet of His disciples. Para aware lang po kayo. And ngayon pong umaga, we will be talking about that, how God uses simple things for great purposes. And we will focus on John chapter 13, where Jesus, ang Panginoong Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords,
held a towel. So we will be talking about one simple thing na hinawakan ng Panginoon, pero it symbolizes yung being a servant. Gumawa ng, ano po bang tawag dito? Example ang Panginoon sa atin at ginamit po niyang isang tuwalya para doon. Ang isang towel po ay napakasimpleng bagay lang nakikita natin sa bahay, pero ginamit yan ng Panginoon para turuan ng kanyang mga disipulo, at ako po ay naniniwala para turuan tayo ng mga anak niya hanggang sa kapanahonang ito. So let's talk about it, where Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, held a towel. Alam po ninyo, this is a surprise even sa mga mata ng disipulo ng Panginoon. I think the disciples were shocked. Na-shock sila nang gawin to ng Panginoon. And there's a very great lesson about this. Bakit po sinabi kong it was a surprise for them? Kasi po, sa panahon na yan, sa John chapter 13, they are in a room. Jesus together with his disciples. At sila po'y katatapos lang na maglakad at maglakbay. So just try to imagine, mga nakasandals lang po yan. At sa panahon noon, maybe there are, I don't really know, but maybe may mga batong daanan na, pero hindi kasing linis ng daanan natin ngayon. Sigurado po nung kaya katamo, sementado na maglakad ka, mga likabok ang kapabitis na. Pero noon, they are walking sa wilderness. Alam naman po ninyo ang estado ng Israel sa panahon na yon. Hindi po siya, iya po madikot na lugar. May mga places po doon na talagang alikabok, mainit yung lugar. By the way, nasa vicinity siya ng Middle East part, no po. So aware po tayo doon sa lugar, no. Just try to imagine they were in the room. At ang sa kultura po ng mga Hudyo, para aware lang tayo, bigyan ko lang ng konting background dito. After na magbiyahe at maglakad ang mga lords nila o yung mga matataas na tao, yung mga servants ang ginagawa, yung mga servants will wash the feet of their masters. Ganun po ang ginagawa. So ibig sabihin po, yung washing of the feet is something na servants do. Ang gumagawa po niyan, mga mababang tao sa tingin nila sa panahon noon. So it's a type of duty or isang bagay na kapag ginawa mo yan, parang kabilang ka sa pinakamababa. Kaya nga naman po, pag binasa po natin yung kwentong yan, di po ba 12 yung alagad, tapos nandun si Jesus. Wala po ni isa ang gustong gumawa nun. Wala man lang nakaisip na magpresenta na hugasan ng paa ng bawat isa. So, iisipan ko po, so pumasok sila sa kwarto, so sa kanilang kostuma, dapat may maghugas ng paa nila. So, iniisip ko po yun, baka siguro, mayroon sa kanila, palagay ko, may nakaramdam naman sigurado ng ibang pakiramdam na, sino maghugas ng paa ngayon? Siguro po, I'm just trying to think about it. Siguro po, may papanurula po, ika na mo. Kasi po, it's a job na or duty na mababa. Sino ba naman ang mag-ipresenta, tagahugas ng paa? And by the way po, mga disipulo, in the Bible, if you will be reading, may mga usap-usapan na sila kung sino ang dakila sa kanila. Because wala namang in-appoint na leader ang Panginoon sa 12 eh. So there are passages in the Bible where they even talk about who is the greatest. Sino ba ang pinakadakila? At sinong mas mauupo malapit sa Panginoon kapag nasa kaharian na sila ng Panginoon? So they are talking about sino yung greatest, sino yung leader, sino yung ganito. Sa kultura nating mga Pilipino, itang bunso po siguro yung panyikwenda niya. Pero siyempre po, iba yung kultura nila. So, but there is something na nangyayari na sa panahon ng mga disipulo noon. Kaya siguro po walang nakaisip man lang na magpresenta na ako na po ang maghuhugas ng paa or ganun. No? Pero it was a shock for them. Why? Because ang Panginoong Jesus, hinubad daw niyang kanyang balabal. Siyempre, hindi naman po nila alam ang gagawin ng Panginoon. It was a surprise for them. At pagpasok niya ulit,
may dala na siyang basin with water and may dala siyang tuwalya. Nang makita po sigurado nilang Panginoon na may dalang tuwalya, I can just imagine kung gaano katahimik yung kwartong yon habang tinitignan nilang papalapit ang Panginoon, may dala siyang tuwalya, at alam nilang maghuhug yung bihis na ganon at yung hawak na tuwalya, yun po ay ang gagawin ng Panginoon. Alam nila yon na maghuhugas ang Panginoon ng paa. Kaya I think they were shocked. In fact, even Peter, nagsalita pa siya dyan ay hindi po kayo maghuhugas ng paa ko. Kahit si Pedro nahiya. Kapag binasa po ninyo yung John chapter 13. So, yung kinukwento ko lang po sa inyo. Kasi po kung akong nandun, hindi ko rin alam kung ano pong magiging reaction ko. Kasi alam ko na this Jesus, dapat ako maghugas ng paa niya. Hindi naman ang Panginoong Jesus ang maghuhugas ng paa ng mga disipulo. But, ibig sabihin po, it's not usual. It's unusual. And, alam po ninyo, ang paghuhugas ng paa na yan na ginawa ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay mga ilang oras lamang bago ang pagdakip sa kanya. And let's just try to analyze that, no po. Gusto ko po ikutan lang po natin yan, yung John chapter 13. Next slide. Next slide. Back mo muna. This is the title, by the way, of ours, of the message of the Lord for us this morning. Towel Carriers, Serving Like Jesus. Yan po ang ating pong title ngayon. No? Kasi po, habang nire-ready ko po at sinusulat ang lahat ng ito, ang panalangin ko po sa dulo ng sermon na ito, maging towel carriers tayong lahat. Hindi po yung trono ang hinahabol natin o kaya corona. Towel ang nagpapakilala sa atin that we are servants of the Lord. It's not the position. So the question is, are we towel carriers? Tandaan po natin, towel represents serving others. So serving like Jesus, this is our title po ngayon. But let's just read some verses na po. Medyo nag-adjust ata siya, no? But that's just okay. Next, yan po, nag-adjust siya. John chapter 13, may pun tayo lalamit ang 13. But I will be reading po from verse 1 na po. And try to imagine kung anong nangyayari. If you have Tagalog Bibles, mas mabuti kasi masusundan po ninyo. Pero kung wala po, makinig po ng mabuti at let's just try po na i-imagine kung anong nangyayari. Verse 1 po of John chapter 13. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world and go to the Father. It means, alam ng Panginoong Jesus kung anong mangyayari. Ibig sabihin, nasa isip na ng Panginoon, alam niyang ilang oras na lang, dadakpin na siya, at ipapako siya sa krus, at alam niyang mamamatay siya para sa kasalanan ng lahat. So yun po yung senaryo po dito. No? And then, sabi po ng Bible, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. He's talking about His disciples, kung gaano niya kamahal, eto pong mga tagasunod niya. Ang sabi ng Biblia, He loved them to the end. It talks about the unconditional love of our Lord. And then, verse 2. Let's read verse 2. The evening meal was in progress. Papunta po sila sa hapunan. At ang hapunang yon ay tinatawag natin ngayong huling hapunan. Ano po, that's the Holy Communion din. Pero before yung huling hapunan, sabi po dito, the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. So, ibig sabihin, bago pa po mangyari ang lahat ng yon, ang sabi ng Biblia, si Judas po ay nagkakaroon na ng struggle sa kanya pong isip at sa kanyang puso about betraying Jesus. Sabi ng Bible, it was the devil. Yun ang sabi po noon. Kaya kailangan po tayong maging maingat, mga kapatid. Just try to imagine, Judas is with the Lord all of these 3.5 years. Kasama siya. But I don't really know the reason why. Pero tandaan po natin, mga kapatid, the devil wants us. And he will try to get each and every one of us
Kaya kailangan po tayong manatili sa Panginoon kahit anong mangyari. Pero habang tayo nasa Diyos, mga kapatid, walang magagawa ang kaaway. And in fact, the Bible tells us that there is no weapon formed against us shall prosper kapag nasa sa atin ang Panginoon. And then verse 3, tuloy lang po tayo. Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and was returning to God. So alam po ng Panginoon kung sino siya. Alam po ng Diyos na siya po ay galing sa langit at babalik na sa langit kasi po mangyayari na yung pong tinatawag nating pagtubos sa ating mga kasalanan. So alam ng Panginoong Jesus ang lahat ng ito. And then verse 4, so He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. So tumayo po ang Panginoon, hinubad daw po niya yung kanyang balabal at nagtali ng tuwalya around His waist. And then verse 5, next. After that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around Him. So inugasan po ng Panginoon ang paa ng kanyang mga disipulo at pinunasan ng Diyos yung paa nila ng tuwalya na tinali niya at binigkis sa kanya pong waist. Yun ang nangyari. And then if you will be reading verse 6, yun po yung sinasabi ko sa inyo na si Pedro po nagkaroon pa ng conversation about Peter. Huwag po ninyo hugasan, parang ganun, no? Parang feeling niya, he is not worthy para gawin yun ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon po dyan, I will just paraphrase it para po mabilis. Sabi ng Panginoon, kung hindi ko gagawin to, wala kayo kabahagi. Yun po yung sabi niya parang sa ginawa ng Panginoon. Nung sinabi po ng Panginoong Jesus yun, sabi naman ni Pedro, o kung magkagawin po, paliguan na ninyo ako. Pag binasa po ninyo, gano'n na conversation, sobra niya naman po Pedro. Ay, isip na po na dilwa niya pa Jesus. But that's the conversation. Pero tatalon po tayo because we are focusing on the towel and the washing of the feet. No po. We will be jumping sa verse 12. Anyways po, later sa bahay ninyo, pwede naman ninyong basahin ulit yan para makuha ninyo yung buong konteksto. Pero verse 12 po, let's just read it again. When He had finished washing their feet, He put on His clothes and returned to His place. Ang sabi po ng Panginoon, do you understand what I have done for you? He asked them. Yun ang tanong. Intindihan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? And then po, let's proceed sa verse 13. Sabi ng Panginoong Jesus, you call me teacher and Lord. Tinatawag ninyo akong rabbi o guro. Tinatawag ninyo akong Lord o Panginoon. And rightly so. Ayun po, ang Panginoong Jesus mismo nagsabi na tama naman sila sa pagkatawag sa Kanya ng ganon. For I am, or for that is what I am. So, ibig sabihin, sa mga ilang tao po na nagsasabi na hindi naman kinlaim ng Panginoon na mas mataas siya at saka Lord siya ng mga disipulo and all. Eh, sabi ng Panginoong Jesus, tama naman kayo. Ako nga ay guro ninyo, I am also your Lord. Tama naman kayo, yun talaga ako. Yan ang sabi po ng Panginoong Jesus dyan. And then, next verse. Verse 14. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. So kung ako na iyong guro at Panginoon ay hinugasan ko ang inyong mga paa, ganun din ang gawin dapat ninyo sa bawat isa sa inyo. Maghugasan kayo ng paa. Mga kapatid, hindi po ito patungkol sa literal na paghuhugas ng paa. Ang tinutukoy po dito ay yung pag-serve at paglilingkod sa kapwa. Kasi may mga notion, may mga ano po ang tao maraming tao na ayoko na manobra yun at gawang ko yan. Masyado akong mataas para dyan sa trabahong yan. Manto nakangaliwa, hindi bagay sa akin yung ganyan trabaho. Pero binasag lahat ng yun ng Panginoong Jesus. Pero sabi niya, kung ako ay gumawa nito, dapat ganun din ang gawin niya. Ibig sabihin, Jesus is teaching them something. At para gawin ito ng Panginoon sa gabi na siya po'y dadakpin na, ibig sabihin, napakahalaga nito. Kasi ito yung mga tinatawag na huling habilin . Hindi po ba kapag
bago mamatay ang tao, yung mga huling bilin at salita, napakahalaga ng mga salitang yon. Alam ko naman po lahat ng sinabi ng Panginoon mahalaga. Pero ito po kasi ay mga bagay na sinabi ng Panginoon sa gabi na dakpin ng Panginoon. Kasi maihihiwalay ng Panginoong Jesus sa kanila ng pisikal. Sa panahon na yon na ipapako siya sa krus. Kaya I think all of these things are very important in the mind of Jesus na kailangan bago ako dakpin. Siguro po, yun ang naisip ng Panginoon. Kailangan maituro muna sa mga disipulo ang bagay na ito. Next, verse 15. I have set you an example that you should do as I have done for you. O yun, malinaw na malinaw po yun. Di po ba tinanungan niya ang kanyang mga disipulo, naintindihan ba ninyo ang ginawa ko? Tapos in-explain niya, ginawa ko yon para bigyan kayo ng isang example. Yun ang sabi ng Panginoon. Upang sa gayon, eto din ang gawin ninyo. Yun ang verse 15. Then po, next, verse 16. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. And then verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin may blessing kapag ginawa daw natin yon. Pero gusto kong balikan lang natin before I proceed po sa mga points na meron inihanda ko po ngayong umaga. Verse 16, pwede pa kibalik. Ayan, very truly I tell you, no servant is greater than his master, no is a messenger greater than the one who sent him. Tandaan po natin mga kapatid, yung paghuhugas ng paa, baka sabihin ng marami. Kung mata ng secular eyes ang ating pag-uusapan, baka sabihin po ng marami yung parang pekababa na naman Lord yung sarili na yun, mga yung puwitang datang na niyan. Pero alam po ninyo, napakaganda niyan kasi po I'm trying to read it. Verse 16. Bakit sinabi ng Panginoon na tandaan ninyo, ang isang servant hindi kailanman magiging greater sa master nila. Parang ito yung sinasabi ng Panginoon. Nakita ninyo yung ginawa ko. I am your master, I am your teacher. Pero hinugasan ko ang paa ninyo. Tapos bigyan lang sinabi, tandaan ninyo, ang isang servant, hindi siya greater than the master. The master will still be greater. Para sinasabi ng Panginoon, I am your teacher. Pero hindi dahil hugasan ko ang paa ninyo, ang ibig sabihin, masigit na kayo sa akin. Tandaan po natin mga kapatid, ang pwede lang maglingkod at gumawa niyan ay yung secure at alam yung katatayuan nila. Kasi po nung secure king nini ka, kailangan mong patunayan pa na ikay ni. At ang usually mangyayari, magiging bose ka. Kasi you will show all of the people na akong boss, akong ganito. So, many people kapag they are not secure, hindi nila alam, parang, kung alam mo kung sino ka, hindi mo na kailangan patunayang yun ka. Nakuha po ninyo. So, ang Panginoong Jesus, hindi siya dalawang isip na hugasan ng paa ng kanyang mga disipulo kasi po, hindi naman yun nangangahulugan na nagiging mas mataas yung iba sa kanya. Hindi nangangahulugang nawawala na yung kanyang pagiging teacher nila at pagiging Lord niya. Yan ang problema po sa atin. Pagka po naisip natin washing of feet, parang ang nangyayari, ay hindi bagay sa akin yan. Because people always try to prove themselves. Kasi pag titling piece sabihin, boss ko, papaglinisan mo kung banyo? Manito. Pero nakakababa ba talaga yung paglilinis ng banyo? May narinig po ako minsan nakita, hindi ko na alam, this is just a random story, no? Nakita niya yung kanyang nanay, naglilinis ng banyo ng church. Ma, giwada kang alipin, Ken. Bakit po ba? Pagka po ba naglinis ka ng banyo ng church, alipin ka ba noon? Aalilanda ka, Ken. Ito pong makanita. But for us, it is service. Ako po, naglinis na ako ng banyo ng church. Pero hindi ko naman kailangang i-picturean kaya pamakayan ng sarili ko. Diyan, post kaya po kayong, tignan po ninyo ang inyong pastor naglilinis ng banyo. Hindi ko gagawin yon. Pero hindi ko naman iniisip na
Nililinis namin. Even Pastora Marina, nakita ko po siya, naglilinis siya ng banyo noon. Pero habang nililinis namin ng banyo, o tumutulong kami sa pag-aayos ng mga upuan, hindi ko naman iniisip na, Pastor ko, alilandaw, nagiging alila ako dito. Hindi ko iniisip yon. Kasi po, I know who I am. I am the child of the one true King. At ang paglilinis ng banyo, hindi makakapagtanggal ng aking posisyon bilang anak ng Diyos. Kasi po, yun po kasi ang iniisip ng marami. Kailangan patunayan ko ganito, patunayan ko na ganyan. Alam po ninyo, if you are secure kung sino tayo, and we know who we are, magagawa natin yon. Yung mga ayaw gawin yun, yung mga ma-pride, hindi sila secure sa kanilang identity. Ano po? Kailangan muna nilang patunayan na dapat hindi ako makita ng ganito ng tao kasi baka isipin nila, ano ako, servant lang ako. Dapat makita nila, ano ako, manager ako dito, kaya leader ako dito. We don't, ano po, no, tayo po na nakakaalam kung ano talaga ang posisyon natin at katatayuan sa Panginoon, kung pwede natin gawin yon. Walang big deal sa atin ang paglilingkod o maghugas man ng paa, hindi makapagtatanggal yan nung identity natin sa Panginoon. Now, let's just dig deeper po. I have 3 points here. 3 powerful truths that transform ordinary people into towel carriers. The first point here is, babalikan ko lang po yung mga ilang mga talata dyan. No? Next. Ayan. First point, towel carriers know who they are in Christ. Yung mga servants po, if you want to be a towel carrier, tandaan po natin, kapag ka po towel carriers yan, alam nila kung sino sila sa harapan ni Kristo. Ako po, I know who I am. Hindi, kahit pa sabihin ng, may ibang sabihin yung tao, and people will try to label you things. Like, ganito ka, ganyan ka, eto ka, hindi ka asenso, ganito, ganyan. Those are labels na dinidikit sa atin ng mga tao. Pero alam po ninyo, ang makapagsasabi kung sino tayo ay yung may likha sa atin. At kung alam natin at nagbabasa tayo ng Biblia at alam natin ang salita ng Diyos, kilala dapat natin ang ating sarili at alam natin ang katatayuan natin sa harapan ng Diyos. At hindi ko po kailangang ipangalandakan na anak ako ng Diyos. Alam ko sa sarili ko, paniwalaan man ng tao yun o hindi, alam ko sa sarili ko sino ako sa harapan ng Panginoon. At kaya kong gawin ng kahit anong bagay, maghugas man ng paa ng mga disipulo, o kaya magwalis man dito, magbunot man dito, maglinis man ng CR, kahit yung mga lowly things, it will not change the fact that I am a son of the living God. Ano po? We are sons and daughters. Tayo inari ng mga anak ng Diyos. At hindi yan magbabago kailanman. And if we are secure, at alam natin kung sino tayo, mga kapatid, magagawa natin ang anumang bagay. Hindi natin aariing kabawasan sa atin ang paglilingkod. In fact, ang paglilingkod ay tatak ng tunay na anak ng Diyos. Hindi ko isipin na, pastor ako dito, ganito, dapat ganito. Hindi ko na isipin yon. Alam po ninyo, ang isipin ko, o kung ang aking Panginoong pinaglilingkuran ay naghugas ng paa ng mga disipulo niya, ako pa ba kaya nang hindi gagawa nito? So, yun po, mga kapatid, towel carriers know who they are in Christ. At kapag kaalam natin kung anong katatayuan natin, madali para sa atin ang maglingkod. Kasi alam natin na ang ating Diyos ay nagpakita ng paglilingkod, sino ba naman tayo para hindi sumunod at gawin kung ano ang kanyang ginawa. Jesus knew His identity. Kung mapapansin po ninyo, sinabi niya, before Jesus, sabi po dito, Jesus knew that the Father had given all things into His hands. Jesus knew na He came from the Father and returning to God, returning to heaven, galing siya sa langit at babalik siya sa langit. He knew who He is. At alam niya, dahil alam niya yon, yun po kasi magtutulak yung security of your identity. You know who you are. Kaya yun ang magtutulak para sa atin na hindi mag-struggle na mag-serve. Ayun po. Alam po ninyo mga kapatid, gusto ko lang sabihin ito.
as a reflection, no po, para sa akin. Mga kapatid, we do not lose dignity when we serve. Kailangan palitan natin yung ating ideya na kapag ginawa ko ito, para bagang nawawalan ako ng dignidad. Hindi po kawalan ng dignidad ang paglilingkod. Serving, no po, when we serve, we don't lose dignity when we serve. Sa kabilang banda, nire-reflect natin ang Panginoong Jesus when we serve. Yung iba po kasi, yung mga ma-pride na tao, yung mga matataas na tao, tingin nila sa kanila sarili mataas, yung paglilingkod para sa kanila, parang nawawalan sila ng dignidad. Pero sa ating mga anak ng Diyos, kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataong maglingkod, sinasamantala natin ito. Dahil ito po ay hindi kawalan ng dignidad, ito'y pagpapakita natin ng pag-ibig ng Panginoong Jesus. Ito po'y pag-reflect natin kung sino ang Panginoong Jesus. Ano po? Ayun. Tatak natin po yon. Kaya napansin ko po ito. Ang mga magulang po, kapag po ba nagluluto kayo, naglilinis kayo ng CR sa bahay, nawawala ba pagkamagulang ninyo? Hindi po ba secure naman tayo na nanay pa rin ako ng bahay na ito? Yung mga ganun po. Pero we don't show it by, kasi po, mga kapatid, kaya sinasabi ko po ito, ang paglilingkod, pagpapahayag yan ng pag-ibig. Hindi po yan pagtanggal ng dignidad. Kapag ka po ako po'y pumunta sa isang bahay at nakita ko po ang nanay nagluluto, hindi ko sasabihin, anak, gawayo na yung mga lilay-mayo. Hindi ko po sasabihin yon. Alam ko po kasing yung ginagawang service ng isang nanay na nagluluto ay hindi po dahil alipin siya sa bahay, kundi dahil kapahayagan niyo ng pag-ibig niya sa pamilya. Kasi po minsan ina-associate natin yung isang gawain na, parang napakababa naman ng gawain yan. Ang totoo po nito mga kapatid, yung mga mababang gawain, yun po ay talagang mas konkretong kapahayagan ng pag-ibig pag minsan. Nalala ko po nung ako'y nag-aaral, nakita ko na tatay ko, pakintaba ng sapatos ko. Yan naman dapat gawan to. Pero kapahayagan nyo ng pag-ibig. Nagtatrabaho, hindi dahil alipin sila, kundi ito'y kapahayagan ng kanilang pag-ibig. Mga kapatid, kapag ka po tayo ay naglilingkod, hindi po dahil nagpapaalipin tayo at hindi po ganoon. Hindi po tayo nawawalan ng dignidad kapag tayo naglilingkod. Kapahayagan nyo ng pag-ibig. Yun po ang katotohanan. Mga ama po ng tahanan, they work silently hours and hours without any applause, even parents. Wala namang palakpak yan. They are serving. Because those are parang kapahayagan po yun ng pag-ibig. Ayun. Humility po doesn't lower us. Hindi tayo binababa ng pagpapakumbaba. Kundi ang mga humble people, sabi ng Bible, silang itinataas ng Panginoon. I remember Jesus telling His disciples, ang sabi niya, if you want to be the greatest, you must be the servant of all. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Serving doesn't make us small. Yung selfish ang nagpapaliit sa tao. But serving, it doesn't make us small. Mga reflection lang po, reflection question for point number 1. Mga kapatid, can we serve even when no one sees? Can we still kneel even if nobody claps? Towel carriers know who they are in Christ. That's point number 1. Then point number 2, towel carriers serve even when it is inconvenient. Mga lingkod ng Panginoon, if we want to be towel carriers, we need to know na ang paglilingkod, hindi lang po pagka-conveniente lang. Pagka maayos lang ang sitwasyon at lahat. Ang paglilingkod po at pagdadala ng towel, pagiging servant, ay walang pinipiling panahon o pagkakataon. Kahit pabaga sa mga inconvenient times. Sabi po ng verse 1 in John chapter 13, it was just before the Passover festival.
Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world and go to the Father. Bakit ko po hinighlight yung verse na yan, tapos um, yung pong point natin is towel carriers serve even when it's convenient. Alam po ninyo, hindi convenient time yan para kay Jesus. Kung normal kang tao, alam mong mamamatay ka na at may taning ka, iisipin mo pa ba yan? Yung ganun pong bagay. Magsaserve ka pa ba? Actually po, nung normal kang tao, datanganan na kaning anxiety ken eh. Halos wala na kang gawang ken. Pero ang Panginoon, alam niya ang lahat ng pagdadaanan niya. Just a few hours. Bible scholars says na around 15 hours lang dadakpin na siya. That's just, napakabilis na po nun. Kunting oras na lang, alam po ng Panginoon na dadaanan niya ang pagkapako sa krus at lahat ng paghihirap na yon para sa pagtubos ng para pagtubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Pero even during those times, pinili pa rin niya maglingkod. Kaya saludo po ako sa mga deacons natin, hindi lang sa mga deacons, everyone na naglilingkod sa Panginoon, kahit alam po ninyo, alam ko naman that we face struggles. Kahit may family problem minsan, we choose to serve. Kahit pagod tayo, we choose to serve. Kahit pa hindi po sinagot yung kung anong panalangin mo, because sometimes God answers pero hindi doon sa gusto natin. Kahit pa marami kang question sa isipan at masakit ang iyong damdamin, we choose to serve. Even in inconvenience. Yung mga time na hindi convenience. Kahit alam ko po, hindi man ina-acknowledge ng lahat, pero I believe that God knows na kahit masakit ang pakiramdam ng marami, tingalawa po halos mahimatay na lamang, pero we still serve. We still do our part. Nakita ko, mga magulang na lang, masakit na lang pakiramdam. Nung maliliit tayo, sigurado pong may lagnat na la rin, pero habang malagnat la, magluto la rin. Pag may ragol na la rin anak, sana po sasawop na lan eh. Pero sigurado po, dumaan ang lahat ng mga magulang na kahit pa halos ayaw mong tumayo, pero tatayo ka because serving or showing love through service, ginagawa natin yan kahit inconvenient. Isipin po ninyo, alam po ng Panginoong Jesus na mamamatay na siya sa krus ng Kalbaryo dyan at dadakpin na siya. Pero, pinili pa rin niyang maglingkod. Yun po yung sinasabi kong inconvenience. Isa pa po, mga kapatid, next. Sabi po ng John chapter 13, verse 5, He poured water into a basin and began to wash their feet. Nais ko pong, I don't know if you, but I pray na maintindihan po natin ito. Mga kapatid, nais ko pong linawin lang. Let me highlight something here. No? Very important. Ang hinugasang paa ng Panginoong Jesus ay 12 paa. Hindi namili ang Panginoon. And I want to remind you that Judas is still there. And Jesus knows. Peter is there. Jesus knows. Few hours doon sa time na yon, itatatwa siya ni Pedro 3 beses. Alam ng Panginoong Jesus yon. Nandun si Judas, alam po ng Panginoong Jesus. Nandun si Thomas, alam na ng Panginoong Jesus kung anong mangyayari. Alam po ninyo si Thomas, nung nagduda siya sa pagkabuhay na magmuli. Alam po ng Panginoong Jesus, mga nasa harapan niya, nakasama niya ng taon, 3 taon, mahigit. At ni isa, by the way po, ni isa, wala pong may iwang kasama niya habang pinagdadaanan niya yung lahat ng yon. In fact, nagsitago ang marami. John the Beloved, at siya po, kitang fit na ng cross after ng may pa ako Jesus. But everyone, nagtago silang lahat. Yung nagsabi na, dadaan muna sila sa aming bangkay, Panginoon. I remember Peter. Palagay po ninyo, hindi alam ng Panginoong Jesus yon. Pero hinugasan pa rin niya ang paa ng kanyang mga disipulo. I can just imagine how Jesus washed the feet of Judas.
knowing that this feet is Judas' feet. I can just imagine how Jesus washed the feet of Peter, knowing na itatatawa siya ni Pedro ng 3 beses. Hinuhugasan po niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Alam ng Panginoong Jesus na magsisitakbuhan sila ilang oras lang mula ng paghuhugas na yon. At iiwanan siya mag-isa. Alam ng Panginoong Jesus yon. Pero hindi pumigil yon sa paglilingkod niya at paghuhugas ng paa sa mga disipulo. Mga kapatid, hindi namimili ng tao ang paglilingkod. Hindi dahil mabait siya sa'yo, kaya madali siyang paglingkuran o iserve. Serving like Jesus is serving like this. People are not perfect. In fact, even us. At naman perpekto. Pero hindi po yan dapat maging dahilan para huminto tayo sa pagsaserve. Balik po ako sa pagiging magulang. Kasi po, I think, one very good example of very good service, Christ-like serving is yung parents serving yung kanyang family. Kasi po, walang ano yan eh. That's pure eh. Because of love. Diba? Kaya bumabalik-balik ako dun sa ano na yun. Mga kapatid, tumitigil po ba tayong paglingkuran ng anak natin pag matigas ang ulo niya? Tumitigil po ba tayong ipaglaban natin yan? Tumitigil po ba tayong sa pagpapakain sa kanya? Hindi po ba naglilingkod tayo kahit pa? Ganon sila. And I think, ito pong example ng Panginoong Jesus. We serve. Hindi po dahil mabuti ang tao o kung sino man ang tao. Naglilingkod tayo dahil ito ang panawagan natin mula sa Panginoon. Whether yung taong yon mabuti sa'yo o hindi, kinakalimutan natin ang lahat ng yon. Naglilingkod tayo dahil ito po ay panawagan natin sa Diyos. Pampanalangin ko po na nakuha natin yon. Alam po ninyo mga kapatid, real service happens not when it is easy, but when it is painful. Ang totoong paglilingkod, mas nakikita mong magniningning yan. Hindi kapag ka-easy ang lahat, kundi kapag ka may pain na kasama. Tandaan po natin, we are never more like Jesus than when we serve someone who didn't deserve it. Jesus washed the feet of His disciples even if they don't deserve it. Tayo po yung naglilingkod, hindi po dahil deserve ng taong paglingkuran siya. Naglilingkod tayo dahil po ito'y panawagan natin sa Panginoon. At ito'y kapahayagan ng pag-ibig natin sa Diyos at sa atin pong kapwa. Mga applications lang po mga kapatid for point number 2. Serving or carrying our towels. Maraming kahulugan yan. Pwede pong serving can mean loving people who disappoint you. Helping without expecting something in return. Giving without being noticed. Forgiving those who hurt you. Yan po yung mga iba't ibang muka ng paglilingkod. Hindi namimili ng tao. Service is not just a ministry. It must be our lifestyle. Kasi po kung ministry lang yan, sa church mo lang gagawin yan. Pero hindi lang siya basta ministry. Ang paglilingkod ay panawagan natin araw-araw at hindi lang po sa loob lang ng iglesia. Hindi lang sa loob ng church. It's not just a ministry. It must be our lifestyle. Servanthood must be a part of us. A lifestyle. It's what Jesus did consistently, naturally, at saka joyfully. Dapat ganun din po tayo. When we serve, we must do it consistently, naturally, at saka joyfully. Towel carriers serve even when it's inconvenient. Point number 3, this is the last point.
Towel carriers serve like Jesus. In verse 15, sabi ng Bible, sabi ng Panginoong Jesus, I have given you an example that you should do as I have done to you. And then kung babasahin natin yung verse 16 and 17, nabasa naman natin kanina, pag ginawa daw natin ito, pagpapalain tayo ng Panginoon. Yun ang sabi po ng salita ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, Jesus didn't wash the feet of His disciples to impress them. Jesus washed their feet para po magpakita ng isang ehemplo. An example. Every time Jesus served, mapapansin po ninyo, may purpose, deeper purpose ang lahat. Ipinakita niya yon para po gayahin at sundin ng kanyang mga disipulo. I think this is the best way to teach by example. Many people, hindi po alam yan. Mga kapatid, kung may gusto tayong ituro, isa sa pinakamagandang paraan ng pagtuturo ay pagpapakita ng example. Hindi ka pwedeng magturo ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo gagawin. Mahihirapan yung tinuturuan mo. Sa mga magulang po at sa mga anak, kung mapapansin po ninyo, baka matigas ang ulo ng anak at ayaw sumunod, isipin po muna natin, baka yung inuutos mo at sinasabi mo, hindi mo rin naman ginagawa. Mahihirapan po talagang matuto ang kahit sino. Halimbawa po, sabihan mo Karela, kasisindi. Ang kayakit na kasisindi ka. Ikampe nga rin, tuturo ka Karela. We can, magkakaroon sila ng hindi na maintindihan yan. Magkakaroon sila ng question sa mind nila. Pero salamat po sa Panginoon pag sinabi niya. Sinasabi niya ito, pinagagawa niya sa atin kasi po ginawa niya at ginagawa niya. Yun po ang difference ng Panginoon. Sinabi po niya sa atin na maging banal tayo. Alam po ninyo kung bakit? Kasi banal siya. Sinabi ng Panginoon na tayo po ay maglingkod, paglingkuran natin ang isa't isa, kasi po ganun siya. Sinabi niya po sa atin na huwag tayong magsisinungaling kasi hindi siya sinungaling. Alam po ninyo, ang lahat ng pinagagawa niya sa atin, i-reflection lamang kung sino siya. At hindi naman po ako magtataka kung bakit gusto niya ganun tayo, kasi po anak niya tayo. Kanino ba naman tayo magmamana, kundi sa Kanya. At tayo po'y nilikha niya ayon sa Kanyang wangis. So talaga pong ang pagkagawa sa atin ay maging kawangis at katulad ng Panginoon. Kaya kung anong ginawa ng Panginoon, usually, para yan ipakita sa atin kung papaanong dapat maglingkod. Paano dapat magmahal. Yan po ang pinapakita ng Panginoon sa atin. That's what towel carriers do. They live, parang pong, they serve like Jesus. Parang nagre-reflect sa atin ang Panginoong Jesus. Kasi po hindi po pwedeng sa bibig lang natin lumalabas ang Panginoong Jesus. Kailangan po talagang makita yan sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod at mga ginagawa. Tandaan po natin, actions still speaks louder than words. Words are important, pero doing it, ibang usapan yun. God, paulit-ulit, ang Diyos, paulit-ulit sa Biblia, sinasabi niyang mahal niya tayo. Pero hindi lang basta niya sinabi, ginawa niya. He even died on the cross for us. Yun po, kung mayroon pang mas tataas pa na paglilingkod po doon, mga kapatid, hindi ko po, wala po ako maisip na mas tataas pa ng paglilingkod sa ginawa ng Panginoon para sa atin. And just try to imagine, naisip ko lang po. While washing the feet of the disciples, bumaba ang Panginoon. Siyempre, yumuko siya. At hinawakan niya ang paa ng mga disipulo. Namin po nga ka rin, alikabok po ang kain, dinat na. Naisip ko nga po, the Word that created all things, humawak na naman siya ng alabok para sa atin. Nalala ko po, una niyang ginawa niya nung kinreate niya si Adan. Pero hindi po dahil, kawalan yun ng digdidad ng Diyos. Hindi nagbago ang kanyang pagka-Diyos kahit pag ginawa niya yun. Bagkus, ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng paggawa po niya doon. Mga kapatid, there are some things na gusto ko pong
i- sabihin sa inyo, patapos na ako, no po. These are some application. Alam po ninyo, whenever you encourage someone, whenever you pray for people, whenever you visit one of our brothers and sisters sa Igitme na Magaten, hindi po namin kayang gawin ng lahat, mga kapatid. Like for example po ako, minsan po kung may magpapaalala lang, I cannot do it alone. If kaya ko, gagawin ko. Pero aware akong hindi ko kaya. I cannot visit everyone. I can pray. Pero I cannot message all of you. I cannot tap your shoulder para encourage kayong lahat. If I can, I will do. Pero alam po ninyo, I am a normal person. We have, even Pastor Henny, we have limitations. Pero if all of us here, maglilingkod tayo ng pare-pareho. Yung mga hindi namin kayang gawin, tatakpan niya ng Panginoon at gagamitin niya ang bawat isa sa atin. Kaya hindi ko po maintindihan yung nagsasabing wala naman akong bahagi sa church. Bakit po ba ang paglilingkod po ba akala ninyo mga kapatid ay yung dapat pa ba talagang tumayo ka dito sa pulpito? Yun lang po ba ang paglilingkod? Ang paglilingkod po mga kapatid, pwede nating gawin at may parte tayong lahat dyan. Yung pong pagkumusta sa ating mga kapatid, pananalangin sa kanila, a simple visit dun sa sick, bahalo mo ng masagi iyo. O pwede po sabihan ka na ako, pero mahulagang ika mismo bilang kapatid na king Ginoo, you serve. Naku po ninyong gusto kong sabihin. Yung pag-mentor po sa mga kabataan natin, nakakakiulap po. Marakal na ko experience bilang pong makakatuwa. Yung mga pag-guide lang sa kanila, yung caring someone's burden, just a simple act of kindness, serving ang tawag po doon. That's carrying the towel all the time. We don't just carry the towel inside the church. We carry the towel always, looking for feats na pwede nating paglingkuran. Kaya nga, mga kapatid, we are all servants of God, di po ba? Tayo lahat ay tinawag maglingkod. So, ibig sabihin, dapat ang motto natin sa bawat araw, umaga pa lang pagkagising mo, dapat ang tanong ng isang lingkod ng Diyos ay, ano po bang maipaglilingkod ko ngayon, Panginoon? That's the question. Hindi po yung laging isip natin, ano ba yung matatanggap ko, akin, those are, dapat lipas na tayo doon. Bless tayo ni Lord, bless tayo, pero let's just focus on what you can do. Because God will do what He needs to do. Nakuha po ninyo? Ang Diyos gagawin niya, ang dapat niyang gawin. Ibibigay niya ang pangangailangan natin, trabaho ng Diyos yon. We don't monitor it anymore. We ask, pero we don't monitor. Pero He's faithful doon sa kanyang trabaho. Kaya ang lingkod, hindi po dapat ang tanong ay, Lord, ano kaya bibigay mo sa akin ngayon? Hindi tunog lingkod yun, no? Hindi po ba dapat ang lingkod ay, Panginoon, ano po ba ang maipaglilingkod ko? O baka po sabihin ng Panginoon, nakita mo yon? Gawin mo to. And sometimes, hindi po siya direkto sa Panginoon, pero diretso siya sa isang anak ng Diyos, o kaya sa isang taong kakilala mo, pero yung tao din po kasing yun ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Mayroon din sa Biblia nagsasabi, kung ginawa mo sa mga mababang ito, ginawa mo na rin para sa akin. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So, ang paglilingkod, mga kapatid, hindi lang dito sa church. Ako po, mga kapatid, I want to encourage everyone, not just the deacons, pero ang bawat isa sa atin, regardless of our age, bata man o matanda, bawat araw, tignan natin ang mga oportunidad na binubuksan ng Panginoon para tayo makapaglingkod. At huwag nating sayangin ang bawat pagkakataong makapaglingkod sa ating kapwa, kasi po ito'y kapamaraanan din ng paglilingkod natin sa Diyos. May matutulungan ba tayo ngayong araw? Kasi po kapag tinanggal natin ang focus sa ating sarili, mapapansin ninyo, gagaan ng problema natin.
Kasi sometimes, bigat na bigat tayo sa problema natin kasi sarili lang natin ang naiisip natin eh. You try to look outside, carry your towels, hindi naman po literal na towel, no? Pero we carry our towels all the time para po sigurado na kapag ka may sinabi ang Panginoon na gawin natin, may mapupunasan tayong paa. May paglilingkod tayo. Ako po kapag ka may nag-message sa akin, laging ang reply ko ay, ano po bang pwede kong gawin? Anong magagawa ko para sa inyo? Yun po ang kaibahan nating mga anak ng Diyos. Yung po bang, yung mga hindi kilala ang Diyos at walang Diyos sa buhay, hindi po yun ang tanong nila eh. Ano kaya, yung tanong lagi nila yung, ano kaya ang pakinabang ko dito? Ano kaya ang pwede kong matanggap dito? Hindi tayo ganun eh. Tayo iba, baligtad. Ano bang pwede kong gawin? Ano bang pwede kong maiambag dito, maidagdag dito? Ano po bang maipaglilingkod ko dito? And if we do that, yun po, ano tayo? Towel carriers tayo. Hindi mo makikita yan sa physical eh. Pero alam na alam mo yung mga towel carriers. Lagi silang handang maglingkod ng kahit anong pagkakataon, kahit sinong tao. Halimbawa mga kapatid, tanong ko lang. Kung yung isang tao na ginawan ka ng masama ay nangailangan ng isang tulong bilang Kristiyano, anong gagawin natin? Hindi siya humingi ng tawad, ha? Tutulong kaya tayo? Maglilingkod kaya tayo? That's a challenge for all of us. Pero palagay ko po, hindi pa naman kasing grabe ng ginawa ni Judas siguro yon, no? Ano nga rin po yung gawa ng kanin tao? Grabe po ba? Mas grabe yan kasi ang gawa ng Judas kung ginuta mo. I think hindi pa umaabot sa sukdulan na gano'n. Na ipinagkanulo ka to the point of death. Hindi pa umaabot sa gano'n. Pero ang Panginoon, naglingkod siya ng buong puso. Regardless of whose feet He is washing. Regardless kung ano yan. Imagine ko nga po, hindi siya namili ng pae. Yan naman pwede itang paglingkuran tampur at ang alang mete akuku, at ang malinis. Ay kaiwasan yan, linisan mo, paaya mo. Hindi pwede. Ang panawagan po natin, maglingkod regardless of who they are. I pray po bigyan tayo ng grace at biyaya ng Panginoon na makita natin yung mga taong katulad ng pagtingin ng Panginoon. Hindi kasi normal yun sa tao, kaya it's challenging for us eh. Pero kaya natin gawin yun kasi nasa puso na natin ang Panginoon. Pero kung wala ang Panginoon sa ating puso, hindi natin kaya yun. Pero ngayon po na may Diyos tayo, at kinikilala natin ang Panginoong Jesus bilang atin pong Panginoon, I think we can. No po, tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po for this morning, Lord. Salamat po, Diyos, sa pagsama po ninyo sa amin ngayon, sa pagtuturo ninyo sa amin. Salamat po sa inyong mga salita na nagiging gabay namin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang magturo sa bawat isa sa amin. Bilang yung lingkod, hindi ako perfecto, Panginoon. Pero alam ko, Ikaw, Panginoon, ang siyang magpapaunawa sa amin ng mga dapat naming maunawaan. Alam ko, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay kumikilos sa aming kalagitnaan ngayon. At alam ko po, Panginoon, nangungusap ka sa bawat isa sa amin. Magkakaiba ang aming pong mga pinagdadaanan sa buhay. Our stories are different. Pero we know, Lord, that you are speaking to us. Sabihin mo sa amin kung ano dapat namin gawin. At ngayon nga po, Panginoon, bilang mga lingkod ninyo, ang tanong namin, ano nga po ba talaga ang may paglilingkod namin sa iyo at anong may paglilingkod namin sa aming kapwa? May we take the challenge, Lord. May we pick up our towel today. May we become towel carriers, Lord. Serving like you. Teach us to serve like you, our Lord Jesus. Thank you, Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagdako, sa aming pong Holy Communion,
in remembrance of you. Dalangin namin, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Continue to speak to us, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Manatili po tayo sa diwa ng pananalangin at pagsamba habang hinihintay natin ang ating pong mga communion elements.